Hello po sa inyong lahat mga kabarya, nandito na naman po ako, si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa mga lumang barya rito na ipinakita ni kabarya sa kanyang mga mga 2 piece of Philippine altcoin po ito. Yan, meron po itong mga taong 1989, ayan, mga 1989. Yan, halos lahat naman po yata siguro dito ay 1989 yung kanilang mga taon. Ayan, pero meron pa siyang ipinakitang nag-iisang commemorative coin niya rito. Yan, 2 piso coin na rin po ito. Ito ay isang daan na taong kaarawan sino po, medyo hindi gaanong malinaw, si Jose P. Laurel. Ayan, si Jose P. Laurel. Ginawa po yung commemorative coin na ito para sa kanyang isang daang kaarawan. Ayan, hindi gaanong malinaw pero ayan, mukhang medyo parang okay naman po yung kanyang kondisyon. At ito po yung siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, kung kikilalanin po natin, atin pong kikilalanin ang commemorative coin na ito na 2 piso coin, Jose P. Laurel. At syempre aalamin po natin kung magkano ang bentahan nito sa mga online stores at sa mga community groups. Kasi yan po naman po ang dahilan kung bakit ito ipinakita ni kabarya dito, para malaman ang tungkol sa mga bintahan nito ngayon kung sakaling ito ay gusto niyang ibenta. Kaya yan, umpisahan po natin kay Numista. At ayan mga kabarya, nandito po tayo kay Numista. Ayan, nakikita po natin dito ang kanyang mga halimbawa. Ayan, ito po yung kanyang overside o harapan na bahagi. Nakikita po natin dito ang triangular na design dito sa kanyang gitna. Ayan, nakasulat dito ay kapayapaan, kalayaan, at saka katarungan. Ayan, 2 piso dito sa ibaba. Ayan, at may taong 1943 dito pero hindi po ito yung kanyang taon. Ayan, nakasulat naman po rito ay Republika ng Pilipinas. Ayan, 2 beses po dito sa loob ng bilog. Ayan, yung pabilog na disenyo niya rito sa loob at saka dito sa kanyang labas. Ayan, na mas malaki po, na mas malinaw po nating nababasa dahil mas malaki ang sukat nito. Ayan, Republika ng Pilipinas. Ayan, 2 piso. Ito po yung kanyang face value. Ayan, ito naman po yung kanyang reverse o likuran na bahagi. Ayan, ang nakaukit naman dito ay ang mukha ni Jose P. Laurel. Ayan, nakaharap po siya dito sa ating bandang kanan. Ayan, meron po maayos yung kanyang buhok at ayan, mukhang maayos na rin yung kanyang kasuotan. Ayan, nakasulat dito sa gilid ay ika-100 or ika-100 taong kaarawan. Ayan, 1891 to 1991. Kaya ayan, ipinanganak po si Jose P. Laurel noong taong 1891. At yan, i-release po ito or ginawa po ang baryang ito noong taong 1991 dahil sa nung pagsapit ng taong 1991 ay nasa edad na po na 100 si Jose P. Laurel kung sakaling siya ay nabubuhay pa. Kaya ayan, ang kanyang gilid ay smooth lamang po yung kanyang edge. Ayan, ito po ay na-mint dito po mismo sa ating bansa. Yan, dito sa Quezon City, ang BSP Security Plant Complex. Kaya meron po siyang mint mark na ganito na tinatawag nilang PI. Kaya yan, mapapansin po natin dito. Nandito po matatagpuan po natin yung kanyang mint mark dito sa kanyang reverse side. Yan dito, ayan, bago yung kanyang taon dito sa ilalim na 1891 to 1991. Ayan, kitang-kita naman po natin dito. Ayan, pagdating po sa bentahan nito or presyuhan nito, base dito kay Numista ay yung very fine ay 59 pesos, extra fine ay 95 pesos, almost uncirculated ay 95 pesos. Kaya ayan, kung pag very good at saka fine ay medyo mas mababa po siguro or nasa 59 pesos na rin yung kanilang mga presyo. Pero sa tingin ko ay nasa mga 50 pesos siguro yung very good at saka fine condition niya. Ayan, mga minimum price lamang po ito. Kaya wag po tayong mag-alala kung yung ating tinatagong barya na 2 piso Jose P. Laurel na barya ay kung meron itong magandang kondisyon ay ayan,
pwedeng mabenta po yan or pwedeng bilhin ng kolektor sa mas mataas na halaga. Lalong-lalo na kung pag may error pa yan. Kaya ayan, sa aking pong patuloy na pagre-research dito ay dito naman po tayo sa mga online stores. At ayan, meron po akong nakita dito kay Carousel na nagbebenta ng ganitong ng 2 piso na yan, ika-100 taong kaarawan ni Jose P. Laurel. Ayan, Laurel. At ayan, mukhang napakaganda po yung kanyang kondisyon dito. Ayan, napakaganda. Base sa aking nakikita sa larawan na ito ay napakaganda po yung kanyang kondisyon. Talagang magkaka-interest ang isang kolektor na gustong magkaroon ng ganitong barya, commemorative coin. 2 piso. Ayan, ito po yung kanyang overside or harapan na bahagi at ito naman po yung kanyang reverse side. Ayan, napakaganda po. Masasabi ko po na talagang maganda po ito. Ayan, kung ako ay naghahanap, kasi meron na po kasi akong ganito. Kung sakaling ako yung naghahanap ay yan, ito na lang, magkaka-interest ako dito na bilhin ito. Binibenta po niya ito sa halagang 120 pesos. Ayan, 1 year ago. Ayan, pwede kang makipag-meet up raw para bilhin ito. Ayan, 1 year ago pa ito. Kaya medyo matagal-tagal na rin po ito. Ayan, hindi tayo nakakasiguro kung pag may nakabili na rito or wala pa. Ayan, pero sa tingin ko ay ayan, available pa siguro siya. Kaya ayan, napakaganda po ng kanyang kondisyon. Ayan, mukhang siguro mga hindi natin masasabi kung pag lightly used ito or almost uncirculated or uncirculated. Ayan, napakaganda po. Dito naman po kay eBay ay meron po akong nakita na yan. Ganyan na rin po. At ayan, ayos na rin po yung kanyang kondisyon. Ayan, maganda na rin po, pero ayan, may mga nakikita tayong maliliit na gasgas dito. Ayan, pero konti lang naman. Maganda na rin po yan. Pero ang kanyang presyo ay nasa $9.99. Kung i-convert po natin yan ngayon ay sa piso, ay ayan, yung palitan po natin ngayon ay nasa 55.45. Yan, bumaba po. Yan, dati galing po yan sa mga 50. Ayan, last month ay galing po yan sa 56. 57, ayan, 56 nung mga 57, mga October 29. Ayan, tapos biglang bumagsak dito noong mga November 3. Tapos ayan, pabagsak ng pabagsak, kaya naging 55.45 na. Ayan, magkano ba ang palitan ng 9.99 na US dollar? Ayan po. Ngayon po ay ang halaga nito ay 553.91 pesos. Sabihin na po natin na 554 pesos. Kaya ayan, binebenta po niya ito sa 554 pesos. Ayan, napakamahal po. Ayan, at mukhang ayan, may mga konting gasgas pa. Ayan, may mga konting gasgas na ayan, mapapansin naman po natin. Pero ayos na rin po. Yun nga lang, ang problema ay mahal. Binibenta niya ng mahal. Nasa 554 pesos or 553 pesos. Ayan, kung ako ang pagpipiliin dito ay ayan, mas gugustuhin ko na lang muna piliin yung nandito, yung binebenta rito ng seller natin dito kay Carousel, at mukhang mas maganda pa yung kanyang kondisyon. Ayan, mukhang mas konti yung mga gasgas niya, or parang hindi kasi mapansin dito, pero base sa aking pananaw rito ay mukhang good condition talaga siya. Ayan, maayos yung kanyang kondisyon. Kaya ayan, binebenta lamang po niya ito sa presyong 120 pesos. Kaya okay na po yan. Kumpara dito sa seller natin dito kay eBay na $9.99, kung saan ay katumbas po niyan ay nasa 553.91 pesos. Kaya ayan. Ngayon ay balikan naman po natin yung barya rito ni Kabarya na ganito na rin po. At ayan, hindi gaanong malinaw po kasi yung kanyang kuha rito. Ayan, pero mukhang okay naman po siguro. Masasabi natin na good condition yung kanyang barya rito. Ngayon ay ako po ay nagtanong-tanong sa mga community groups. Ayan, kung magkano na ba ang update yan, sa updated na bentahan sa ganitong commemorative coin na lumang barya. Ayan, 100 taong kaarawan ni Jose P. Laurel.
Kaya ayan, yung good condition po ay naglalaro po sa presyong 170 pesos. Yan, mahal po. Sa mga community groups, ibig sabihin ay marami po kung naghahanap ng ganito. Marami pong medyo may demand. Masasabi po natin na may demand. Yan, sa ganitong commemorative coin. Pero kung kailangan po na dapat ay good condition yan. Yung nagbebenta po kay Carousel ay yan, pwede po nilang bilhin yan sa presyong 170 pesos. Kaya yan naman sasabi ko mura yung presyo kay Carousel. Kaya sa tingin ko ay hindi po magtatagal ay may magkakaroon na interest at bibilhin yun. Yan, kasi may ayan, mataas yung demand ng ganito commemorative coin na ayan, ika-100 taong kaarawan ni Jose P. Laurel. Pero pag hindi gaanong maganda yung kondisyon ay syempre mas mababa sa 150 pesos. Mabebenta natin ito sa mga 120 pesos or baka 130. Yan kung meron itong mga hindi magandang gasgas or kung medyo meron itong mga konting gasgas. Siguro yung nasa kay eBay ay pwede nating mabenta yun sa mga presyong 120 pesos. Pero kung pag talagang malubha na may napakaraming gasgas, ayan, na talagang isang heavy used na barya, ay ayan, below 100 pesos na po yung kanyang magiging presyo. Ayan, dito po kasi hindi po natin masabi kasi hindi po malinaw yung kuha ni Cabarya rito. Yan, sa larawan ng kanyang 2 piso coin na commemorative coin na ito. Pero basta masasabi ko rito ay siguro pwede po natin itong mabenta sa presyong 170 pesos basta maganda yung kanyang kondisyon. Ayan. Basta maganda yung kanyang pagkakatago. Sabihin na natin ay almost uncirculated or lightly used, ay pwede po natin itong mabenta sa mga community groups sa presyong 170 pesos. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.